Hi everyone! So sa previous video natin, natutunan natin kung paano mag-construct ng frequency distribution table. Bali sa video na ito, turo ko pa rin sa inyo kung paano mag-construct ng frequency distribution table pero gamit na yung MS Excel. So ito po ay magiging napakadali. Ito ay magiging shortcut kumbaga. Samahan niyo ako sa video na ito. Of course, ang gagamitin nating data ay same data lang. So, yung 40 scores ng 40 students sa 25 item quiz sa statistics. So, first step natin, of course, open ka ng MS Excel. So, and then, next step, i-copy natin ito. Copy and paste natin sa MS Excel. Ayan. Pay natin. So, ayan na yung data natin. Kung maaalala natin, ano nga ang gagawin natin dyan? First step natin is to identify or determine the number of class intervals. So, base doon sa problem, 7 yung intervals natin. And then next step, determine the range. So, bali dito, sa Excel, napakadali para ma-compute yung range. So, kailangan nating mahanap yung maximum value, yung highest score. So, ganito yung formula yan. Equals max. So, andyan na yung formula. Pwede din i-type mo yung ganyan. Or kapag nag-appear na yung max, double click natin. And then, base dito, i-highlight natin yung data natin. Pag na-highlight mo na, enter mo, this is the highest score. And then, about the lowest? So, yung lowest naman, mean. Pag nakita mo na yung mean dyan, double click. And then, highlight natin ito. Enter. So, this is the highest score, the lowest score. So, ang range natin equals ito minus ito. Diba? So, enter. So, the range is 90. Ano nga yung next step natin? Gagawin natin, i-divide natin yung itong range na to equals this range divided by the number of intervals, which is 7. Enter. So, 2.71. Kapag ni-round off natin, 3 yung ating class size. Okay? And since 3 yung ating class size, pwede na tayo makapag-start sa number of intervals. So, yung mga intervals natin. So, di ba, mag-start tayo sa 4. So, 4 to 6. So, bali ganyan muna yung gagawin ko. 4 to 6. And then, di ba, mag-a-add tayo dito ng 3. So, 7. So, plus 3, 10. And then, plus 3, 13. Plus 3, 16. And then, plus 3, 19. Yan na ba yan? 2, 4, 6. So, 19 plus 3, that is 22. So, ganyan lang. And then dito, 6 plus 3, 9. So, sa Excel, ang kinagandahan sa Excel, pwede mong ganyanin. And then, yan. Drag mo na, yan na mismo. Ibig sabihin, ito yung ating intervals. Yan yung ating intervals. So, ganito ang gagawin natin. Ayan. So, ano nang next step natin? Ito yung ating mga intervals. So, we have 7 intervals. So, bali ang gagawin natin, ito ay gagawin nating column. 1 column lang yung ating data. So, copy natin ito, yung row. Control C, and then, lagay natin dito, right click, and then, ita-transpose kasi natin. Gagawin natin siyang column, kaya click mo yung transpose. Yan. Then, the second row, highlight mo lang yan, Control C, copy natin, click mo dito, then right click, hanapin mo yung transpose, yan, enter. And then next row, third row natin, Control C, and then point mo dito, right click, click transpose, yan, automatic na yan. And then last row, Control C, and then right click mo dito, and look for the transpose. Yan. Ibig sabihin, nasa iisang column na lang yung ating data. So, ano na ang next step natin? So, kailangan natin makuha yung ating mga frequency natin. So, ganito yung gagawin natin. Equals, tandaan nyo to equals, frec. So, yan, frequency.
lumabas na yung frequency. So, double click lang natin. And then, base dito, data array, bins array. So, ngayon, i-highlight natin ito, yung column natin, mga data natin, lahat ng data. And then, base sa, sa formula natin, kailangan pa ng bins array. So, comma, di ba? Base sa formula, bins array, comma. So, comma tayo. And then, ang mangyayari, ang gagawin natin, i-highlight natin yung upper class limits ng intervals. So, ito yun. Ano? Kaya hindi ako dyan naglagay ng dash. So, enter. So, enter. So, 8. Okay? So, ibig sabihin, 8 yung natin dito. 8 yung frequency ng 4 to 6. So, is that correct? O, tingnan nga natin. So, sa 4 to 6 natin is 8. So, dapat 11, 5, 7, 4, 3, 2. So, tandaan nyo yan So, balik tayo doon. So, ganito ang gagawin natin. This is, para siyang magic. So, ngayon, ang gagawin natin, highlight mo ito. Okay? Pag mong bibitawan, kahit binitawan ka. So, highlight mo lang yan. Pag mong bitawan yung mouse. And then, pindutin mo yung magkasabay na Control-Shift. So, Control-Shift, diinan mo yung button ng laptop mo ng Control-Shift, yung Control and Shift. Pagkalapit lang yan, Control-Shift, and then, click mo yung formula bar. Okay? And then, enter. So, wait, highlight, and then Control-Shift, pindutin mo dyan, and then enter. So, ayan na. Yan na yung ating frequencies. So, tingnan nga natin kung same sila. So, 8, 11, 5, 7, 4, 3, 2. Same ba? 8, 11, 5, 7, 4, 3, 2. Ibig sabihin, tama. So, this is equal to sum or auto-sum. Tingnan natin kung 40 sila. Okay. So, very good.